Hati ang opinyon ng publiko sa kumakalat na balita tungkol sa gulo sa loob ng palasyo. Habang itinatanggi ito ng mga opisyal na spokesperson, ang mga kilos ng mga mambabatas at ang body language sa mga pagtitipon ay nagbibigay ng ibang mensahe. Sinasabing ang ugat ng gulo ay hindi lamang personal, kundi estratehiko. May mga ulat na hindi nagkakasundo ang mga advisor ng dalawang kampo sa kung paano haharapin ang mga kritiko ng gobyerno. Ang tanong ng marami, hanggang kailan mapapanatili ang facade ng pagkakaisa kung ang mga lieutenants ng bawat panig ay nagsisimula na ring magbangayan sa social media? So, talagang kaabang-abang kung ano pa yung mga lalabas na pahayag at pasabog. Lalo na't eto na, nandirito na ngayon na matter of time. Ang nakikita ko, Sir Admar, na sana all efforts na mapabalik talaga dito si former Representative Saldico. Kasi naniniwala ako na siya talaga yung susi dito eh. At ang katulad nga ng sinabi ko, kung yung bang statement niya na binitawan niya doon sa kanyang mga pahayag dati ay tutungtungan niya at maninindigan siya dito at hindi pagbalik niya dito, parang mag-iiba yung hangin. So, yun ang kailangan nating abangan patungkol dito. Opo, para bang hindi nagtutugma kasi ang kanyang paliwanag from April 20, which is ngayon ay April 21 hanggang Mayo 4 ata, no, ay magpapa-angioplasty surgery siya. Tapos naglabas siya ng video. Tumutugma ba na merong kailangan ganun sa kanya? Or kung babasahin mo yung mga komento, nako, baka hindi na babalik yan sa Pilipinas kapag nakalabas. Tapos natunugan ng siguro, sabi naman ibang netizen, baka natunugan ng ibang mga kasabot. Kaya wag payagang makaalis. Of course, karapatan niya, preferensya niya, meron siyang resources kung nais niyang gawin ng procedure na yun doon sa ibang bansa, ano niya yun, karapatan niya yun. Pero hindi itong procedure naman na to, Sir Admar, sa pagkakaalam ko hindi naman na rin din magpapahuli ang ating bansa at marami nang mahuhusay na doktor at ospital dito po sa atin sa Pilipinas. Pero surprisingly, yung pattern nga na bakit gano'n na parang mahaba kasi ang pagkakaalam ko kapag natapos yung procedure na yan, kung talagang may need na magpahinga, 1 linggo, pwede ka na ulit na makabalik kasi parang walang nangyari sa idyang pagka natanggal na yung bara. Assuming na yung dahilan niya talaga. Pero yun, pahayag ni Ombudsman Boying Remulla, talagang parang bakit ganun yung pattern na nakikita natin na kapag merong mapapanagot, para maiwasan na maging Zaldico issue ulit ito na ito na parang parating yung isa, aalis naman yung isang idinadawit din. So ako, mahalaga na talagang magandang move at saka talagang ako talagang dapat na tamang naging desisyon ng ombudsman na hindi payagan ang pagpapaalis. Pero kung babasahin natin between the lines, kasi nabanggit niya yung mga yung mga pangalan, kung sino nga ba, saan ba dadaan, paano ba kumikilos ang pagbabudget hanggang sa pag-i-implement ng budget. Pero parang maano mo na parang kung i-analisa mo, parang ang sinasabi ay hindi lang ako yung dapat na pansinin dyan. Dapat meron din dyan sa executive. Meron din dito sa legislative. Marami namang mga nag-aano dyan. Di ba? Parang ganun po, Prof. Yun din yung basa mo. Tingin ko, ang basa ko din, Sir Admar, no, calibrated muna yung kanyang mga pahayag kanina. At tingin ko kapag mas lulmalim pa ito, mapipwersa siya na mas magsalita pa at maglabas na ng resibo at ilahad na ang kanyang nalalaman. So, kung meron man, tingin ko, at sa aking pananaw lamang, ang susi dito na unang-una si Saldico. Pero ang tingin kong importanteng personalidad dito na talagang nakakaalam din ng nangyari
ay of course si former Speaker Martin Romualdez at Senate President back then, Chis Escudero, kasi the bucket stops sa kanila sapagkat sila yung nag-a-approve eh. So counterpart ng dalawang yan. I will suspend judgment kung, of course, on the other hand, kung mayroon bang iba pang dawit o may galing ba dyan sa Malacanang. Pero the bucket stops from both leadership ng House of Representatives at saka Senate. Pero yun nga pag tinitignan mo yung kanyang pronouncement, very calibrated, tingin ko kapag ka mas lumalim pa, maaaring mapuwersa siya na maglabas ng resibo at talagang ilahad na kung ano yung kanyang nalalaman. Pero ako panaw. Alam mo, ito yung magandang sinasabi nitong political analyst. Napakatama ho ng kanyang sinasabi na dapat po talagang makauwi si Zaldico para malaman natin yung totoo. Ako, ang punto ko naman dito, medyo delikado yan. Hindi natin alam kung ano magiging ex-deal nila pag uwi dito. Baka mamaya pagdating dito bumaligtad dahil no choice, di ba? No choice kung hindi pilitin o bantaan, di ba? Ako, may nagsuggest na pwede naman kasing kahit doon, naka-detain. Pero sabi nga ni Spokes Roque, hindi naman daw totoo. Kahit saan na payagan na ng Blue Ribbon Committee na siya ho ay mag-online. Di ba? Hindi ko maintindihan bakit ayaw payagan na online na lang yung kanyang testimony. Tanungin siya online para sa safety din ng tao at mas malaya siyang makapagsalita. Kasi alam mo, totoo talaga na ang isang tao pagka nasa ibang bansa lumalakas sa loob niyan. Kasi alam niya safety siya. Pero pag pinauwi mo yan dito, baka ikulong lang yan, ipitin sa kulungan, at maging madriaga yan. Baka biglang ituro na si Pangulong Duterte sa corruption sa 2025 budget. Di ba? Ang taong nagigipit, sa bakla kumakapit. Hindi. Mali. Ang taong nagigipit, kung saan-saan na lang kumakapit yan. Di ba? Kaya mga kababayan, ingatan po natin. Ingatan po natin na sana, kahit nandyan siya sa ibang bansa, payagan siya mag-testify sa Blue Ribbon Committee. Pwede naman po yun eh. Ito si Lacson halatang may tinatago sa bagay. Diba? At ngayon, pag-usapan lang natin ng bahagya ang program bills. Kasi yan ang talakayin ngayon sa Kamara, sa Supreme Court, yung unprogrammed bills na sinasabi. Di ba? At ito, pakinggan natin ito ito. Panoorin nyo na lamang po yung ating interview kay Congressman Erice patungkol po dito sa unprogrammed bills. Ito po, pasok! Itong 19th Congress, yung unprogrammed appropriations, matagal na yan. Pero nung nakaraan, insignificant, walang kumo-question. Bakit? Maliit lang. Pangalawa, karaniwan yan, ginagamit lang para dun sa foreign assisted projects. Dahil kalimbawa, may na-expect tayo na may mapipirmahan na tulong o utang para sa isang proyekto, pero hindi pa tapos, hindi pa pwede ilagay sa program appropriations. Inilalagay yan sa unprogram. Para naman, pag na-aprobahan na, merong appropriations cover. Kasi hindi ka pwedeng gumasta ng anumang salapi ng bayad kung walang appropriations cover na inaprobahan ng Kongreso. So okay lang yan, walang mapapansin. Kahit na sa under the 1987 Constitution, there is no such thing as unprogrammed appropriations. Ayun. Wala yan. Kaya lang, hindi pinapansin. Pero nung 19th Congress, nagamit sa korupsyon. Anong ginawa? Pinalaki. First time in the history of Philippine budget na yung unprogrammed appropriations nung 2023 ay umabot ng 700 billion. 2024, 800 billion. At nitong huli, 2025, 300 plus billion. Paano ginamit ito? May sinubmit na budget ang Pangulo. Pagkatapos, ginawa ng Kongreso, lalo na sa Bicameral Conference Committee,
yung mga program, mga pinag-aralang proyekto, inalis. Inilagay sa unprogram. Ibig sabihin na unprogram, wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo, pinalitan ng mga flood control, mga cat's eye, mga highway rail, yung mga proyekto na malaki ang tongpats, yung mga proyekto na pwedeng ghost projects. So yan, dun inilagay yan. Kaya ano nangyari? Dahil inalisan ng 2024, inalisan ng 250 billion para sa mga foreign assisted projects at 150 billion noong 2025, yung halimbawa yung Metro Subway, dapat niya matatapos 2028. Tinanggalan nila ng pondo sa program, nilagay nila sa unprogram. Pinalitan na naman nila ng mga flood control. Ano nangyari? So hindi na pondohan, hindi ma-release yung foreign loan, kaya ano nangyari, madidelay yung Metro Subway na dapat matatapos ng 2028, ngayon 2032 na. So, opportunity lost para sa mga Pilipino. Pero ang pinakamalaking dagok niyan, may penalty, may commitment fee, at dahil tatagal, may escalation cost. Tinanong ko mismo sa Department of Transportation, tinanong ko, magkano ang itataas? 20%. 400 plus billion yung Metro Subway, so madadagdagan niyan ng almost 90 billion additional cost. Dahil lang dun sa mga Yung Clark to Calamba, elevated railway ng PNR, 800 plus billion yan. Madidelay ng 3 years. So anong ibig sabihin yan? 20% ang i-increase. So 800 billion, so 170 billion yung masasayang. 170 plus 90, tapos na sana lahat ng backlog sa classroom. Mas penalty pa. So kung yun, kasama yun. So yan yung nagamit. Kaya sabi ko, panahon na para ito ay questionin sa Supreme Court. At natutuwa naman ako, I'm very confident, sinabi naman na kahapon sa oral argument, sinabi ng isang maestrado na I hate unprogrammed appropriations. Bakit? Kasi kung ito for emergency, meron namang kung halimbawa may additional na income, pwede naman gumawa ng special appropriations, ipapasa uli ng Kongreso. It will just take 2 months para maipasa yan. Pangalawa, meron namang contingency fund ang gobyerno, at least mga 13 billion a year yan kung may mga emergencies. Kung masasabi ba natin itong unprogrammed bills, ito yung bagong pork barrel? Well, pwedeng gawing pork barrel. At maraming kalokohan na nangyari noong 19th Congress. Noong nakaraan, aaminin ko, nung mga nakaraang hindi naman, walang pumapansin dahil hindi naman, saka hindi kalaki, walang gumagawa ng kalokohan. Hindi nagagamit sa mali. Ngayon lang, 19th Congress, 2023, 2024, 2025. Pero, so kung sinasabi ninyo, umakyat ito during the BICAM. Tama po? Merong small committee sa Congress. Oo. Tapos meron pang BICAM. 2 beses. So doon umakyat yung unprogrammed. Tulad nga ng sinasabi ngayon ni former speaker na wala naman daw siyang kinalaman doon sa small committee sa BICAM dahil ang nandun ay si Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Naniniwala po ba kayo na walang kinalaman yung si dating speaker? Hindi pa ako naniniwala na walang kaalaman ang speaker tungkol sa... Ayan ang pinakamahalagang batas na ipinapasa ng Kongreso taon-taon. Kung isang ordinaryong congressman may pakialam, hindi lalo na yung speaker. So ibig sabihin yung kanyang Saka siya speech pumili kahapon. kay Congressman Zaldico. Although binoto, pero siya mismo ang pumili. Alam na alam yan ng buong Kongreso, talagang may say ang speaker sa pagpili ng mga major committees sa Kongreso. Kung dahil naman may nangyayaring korupsyon dyan sa sinasabing yung na yan, ano naman po pinakamalaking ambag dyan ni Marcos? Ni President Bongbong Marcos? Hindi, ang tinatanong ko kasi, alam mo, marami namang naging pangulo sa ating bansa. Ngayon lang na nangyari yan. Bakit? Kasi, for example, si GMA, nung tinataas ng Kongreso, yung pondo, umalag siya.
Kaya nga, nagkaroon tayo ng re-enacted budget. Kasi may veto power ang presidente. Pagka yung ganyan ang gusto nyong budget, kasi ang tawag sa budget, isang tawag sa national budget is President's budget. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo. Ang tawag niyan, Philippine Development Plan. So para magawa mo yung Philippine Development Plan, yung mabawat ahensya ng gobyerno, gumagawa sila ng plano. Infrastructure, ito para matupad tong Philippine Development. Health, ito para matupad. Education, para matupad yung mga pangarap mo para sa taon na ito. So pagka binabago mo yan, binabago mo yung Philippine Development Plan. Presidente yan siya ang nagpaplano niyan di ba? So, hindi mapayag si GMA, si Pinoy, hindi mapayag. At maging si President Duterte, hindi siya pumayag, di ba? So, pagdating dito, sinalaula ng 19th Congress yung budget ng Pangulo, 2023. Hindi ako naniniwala na hindi niya, siguro kung 1 taon, baka pwede, napalusutan siya. Pero kung 3 taon, andyan yung kanyang mga gabinete, at hindi niya alam. So sabi ko, it's a question of complicity, it's a question of complicity or competency. Di ba? So naniniwala kayo na may direktang kaalaman si Marcos Kaya nga, dito sa... tanong ko, kung hindi niya alam yan, ano yung susunod? Pag hindi niya alam, presidente ka, hindi mo alam. Incompetent. Umalis ka na dyan. Yan yung it's a question of complicity or competency. Kaya nga, maraming lumabas during the oral arguments yesterday. Di ba? So naniniwala kayo na may direktang kaalaman si Marcos Kaya nga, dito sa... tanong ko, kung hindi niya alam yan, ano yung susunod? Pag hindi niya alam, presidente ka, hindi mo alam. Incompetent. Umalis ka na dyan. Yan yung it's a question of complicity or competency. Kaya nga, maraming lumabas during the oral arguments yesterday sa Supreme Court. May, for example, ang pumipirma lang sa unprogram, sa release ng SARO, sa mga unprogram funds, yung sinabi ng Solicitor General na ano lang daw, yung Secretary of DBM. Kaya doon lahat nakapirma. May kopya ako lahat, nakapirma yung Secretary. Pero meron din provision na dapat yan aprubahan ng Presidente, for at least for 2024 national budget. Parang hindi nasunod yun. So, marami talaga. Medyo nagulo itong pagbabudget ng 3 taon because of this unprogrammed Pero appropriations. Kung di ba meron tayong EU dyan na dapat yung presidente ang pipirma pag-release ng Pero unprogrammed? tinanggal yun noong 2025. Bakit kaya? Anong Hindi ko palagay alam, nyo? Ba't tinanggal? Hindi ko alam. Siguro para mawala ng responsibilidad yung presidente, legal responsibility. Pero sabi ko nga, hindi naman pwedeng the secretary of the alter ego lang siya So hindi dapat lahat ng pondo na i-release ng DBM, lalo na sa unprogrammed appropriations, dapat may pagpayag ang Pangulo. Sino po ang nagtanggal nun, Kong? May tinanggal yun sa special provision ng GAA 2025. So naalala ko kung ito nakakalimutan lang kasi ng tao yung sa Maharlika Fund tsaka itong sa PhilHealth parang nabalitaan natin ito yung ginamit Hindi Maharlika Fund, yung PDIC 107 billion saka yung 60 billion ng PhilHealth. Yun ay dahil wala namang pagkunan ng pondo, ginawa nila na revenue yon, source of revenue. At ginamit nila para sa mga proyekto. At nakita ko sa program appropriations, marami yung napondohan ng PhilHealth at ng PDIC ng mga flood control, mga proyekto. Ano pong sinasuggest ninyo doon sa inyong petisyon sa Supreme Court? And I-declare na unconstitutional yung unprogrammed appropriations dahil meron namang paraan na kung sakasakali may excess na income,
at may mahigpit na pangangailangan, magpasa na lang ng special appropriations o kaya gamitin na lang yung contingency fund. So totally scrap natin yun. Yung, Pag na-declare ng Supreme Court, wala na yun. Kaya nga mahalaga na ma-desisyonan to before the 2027 budget na mapag-usapan ng Kongreso para kung sa ganun, wala na talaga yan. Sa kaalaman ng mga kababayan natin kung ano ang magiging benepisyo ng masang Pilipino dito sa inyong petisyon? Well, ang sinasabi nila kasi, ang dahilan ng unprogrammed appropriations para daw mapadali. Ibig sabihin, convenience. Pero sabi ko, yung safeguard is more important than convenience. So sa tingin nyo kung bilang kongresista, dito ba nanggagaling sa unprogrammed appropriation yung karamihan sa nakukurap na pera ng taong bayan? Nitong 3 taon, nitong 2023, 24, 25, marami po galing doon. Paano sa 2020? 2026 po, nabantayan namin eh. Nandun po na. ako. Okay na po siya. Kung di ba Meron pa rin, pero yun nga, kaya nga kinestyon ko, meron pa rin 150 billion, pero hindi masyadong controversial ngayon. Pero sabi ko nga, kahit hindi controversial ngayon yan, paano sa susunod na taon? Kung sa susunod na taon, kung tahimik na, walang gano'ng nagbabantay. Kaya mabuti pa, ngayon pa lang, matuldo ka na yan. kung sabi mo sa isang interview mo, mas malaki yung 2024 na nakurakot kaysa sa 2025. Paano Ang po sabi yan ko, nangyari? 2024 is more corrupt than the Yes, 2025 budget. Kasi nga, mas malaki yung unprogrammed appropriations doon. Pero parang ang lumalabas 2025 eh, no? Eh kasi yun doon nabuko eh. Hindi na pag-aralan pa yung 2024, pas 2023. Nung pinag-aralan ko, nakita ko ang 2024 ang pinakamalaking dagok sa bansang Pilipinas. Punta tayo kung sa mainit na issue, itong latest na speech ni Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Anong inyong reaction nung una nyong napanood itong speech ni Speaker Romualdez? So pumayat siya. Hindi, ang tingin ko, ang sinasabi niya, parang dahil sinabi nga na ni Ombudsman Remulla na kakasuhan nila ng plunder, parang sinasabi niya, aba, hindi ako mastermind. At ayoko na akong gawin yung scapegoat. And I will not go down alone. Sama-sama tayo. So may pag-amin yun, Kong. Hindi ko alam. Directly. Pero, siguro, hayaan na natin sa imagination ng lahat yung kanilang yung ibig sabihin. Pero ang ibig sabihin, kasi ang problema talaga, maraming pinapangako si Presidente na hindi niya natutupad. Di ba? Una, sabi niya, pa-imbestigahan niya talaga. So, binuo niya yung ICI, Independent Commission for Infrastructure. Magaling si Babe Singson, magaling si Pajardo, nag-resign. Hindi na ponduan. At ang pinakamahalaga na report dapat ng ICI, hindi lang kung sino yung mga nagkasala. Ang pinakamahalaga doon, ano yung proseso na nangyari kung bakit umabot sa ganito yung korupsyon. Kasi kung nakita yung proseso na pag-aralan at nagbigay ng recommendations kung paano para hindi na maulit ito, maganda sana. Pero hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano naging silbi nung ICI. Pangalawa, sinabi niya, priority legislation niya, yung Independent Commission. Isa nga ako sa author nung Independent Commission for Infrastructure. Corruption in Infrastructure. So, binadali yan dahil sabi niya, priorities. Binadali namin yan. Nag-overtime kami. Naipasa namin sa committee. Tapos biglang hininto. Maski si Senator Soto, sabi niya, ipapasa ng Senado. Biglang nahinto. Pero kung... Pangatlo, sabi niya, yung political reforms. Ako yung unang-unang nagsalita sa Kongreso na ang pinakamalaking dapat na gawin ng Pangulo para mahinto ito, political reforms. Yung prosecution ng mga offenders, may legal na proseso yan. Matagal na yan. Matagal yan gawin. Due process. Pero, dahil nangyari yan, may utang ang Pangulo sa bayan na magkaroon ng mga reforma. At sinabi ko nga, isa sa mga reforma na isang dahilan ng korupsyon, yung anti-political dynasty. So, prioritize niya rin.
Di ba? Sinabi niya, priority. Sabi niya, priority. Oh, priority. Pagkatapos nag-file yung anak niya ng hoax, anti-political, hindi naman anti-political yun eh. Ano yun?